Hindi niyo ako matatakasan! Itay! Huwag kang tumalon! Tumakas na lang tayo! Sa kalagayan mo, hindi mo na siya makakayang harapin! Hindi mo na ako mapagtataguan ngayon, Leandro. Mamamatay ka sa aking mga kamay. Pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay sa aking mga kalahi. Tama lang pala na tinambangan kita dito. Inay! Patakbuhin niyo ng mabilis itong kariton! Hatawin niyo ng gusto ang kabayo para makalayo kayo dito at makaligtas kayo! Bakit, Armina? Anong plano mo? Hindi kakayanin ni Itay ang lumaban ng mag-isa. Sugatan siya kaya tutulungan ko siya. Pero sinabi ng Itay mo na umalis na tayo, Armina. Huwag kang tumalon. Bumalik ka dito. Armina! Dala ko ang binditadong itak, Inay. Dalian niyo. Umalis na kayo dito. Tumawag kayo ng saklolo. Kampon ka ng Diablo. Layuan mo ang Itay ko. Huli ka na magandang binibini. Wala nang buhay ang mahal mong ama. Tinapos ko na ang kanyang paghihirap. Hayop ka! Walang hiya ka! Papatayin din kita! Ikaw ang mamamatay sa aking mga kamay magandang binibini. Ang dugo mo ang siyang magbibigay kasiyahan sa akin ngayong gabi. Hindi ang kagaya mo ang pipigil sa akin. Walang silbi ang itak kung hindi mo na hawak. Akin yan! Aray ko! Bitiwan mo ako! Ibalik mo ang itak ko! Walang hiya ka! Halimaw! Halika dito. Hindi ka na makakatakas sa akin. Isusunod kita sa iyong ama. Hindi ko basta ibibigay sa iyo ang buhay ko! Tikman mo ang matulis na kahoy na to! Aray ko ang mata ko! Tinusok mo ng kahoy ang mata ko. Walang hiya kang babae ka. Lulumpoyin kita para hindi ka na makalakad. Bitiwan mo ako! Impakto ka! Ibaba mo ako! Anong pakiramdam ng binuhat tapos ay iniampas sa lupa? Masakit ba? Ngayong hindi ka na makakatayo, kakainin na kita. Lalabanan kita, impakto ka! Ah! Magandang araw, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Armina. Isa po ako sa napakaraming taga-subaybay ng inyong channel, lalo na nga at kagaya ng ibang kababayan natin ay mayroon din akong natatanging kwento. Isang malagim na karanasan na hanggang ngayon ay nakatatak sa aking isipan, lalo na nga at hindi nawala sa aking muka at katawan ang mga pilat na likha ng matatalas na kuko at pangil ng aswang. Nangyari ito nung ako ay 25 anyos pa lamang sa isang baryong malapit sa karagatan na nasasakupan pa din ng Siquijor. Gusto ko ring i-share sa lahat ang aking karanasan kaya sa tulong ng aking apo ay naisulat ko ito sa inyo. Maniniwala ka ba na kapag ang isang tao na nakagat ng aswang at hindi namatay ay magtataglay ng tapang, lakas at liksi ng isang aswang? Maniniwala ka ba na ang mutya ng pusit ay hindi lamang panghalina o pang-akit ng swerte kung hindi mabisa ring panlaban sa mga aswang? Bitiwan mo ang aking anak! Walang hiya ka! Isa ka pa. Wala ka rin naman magagawa. Uubusin ko ang lahi niyo. Magsama na kayo ni Leandro. Armina! Tumakas ka na! Ah! Inay! Inay ko! Napakawalang hiya mo talaga! Napakasama mo! Pinatay mo ang mga magulang ko! Pagbabayarin kita! Pagbabayarin? Nakakatawa ka naman. Hindi ka na nga makatayo dyan. Nakakaawa ka naman. Sinigil ko lang ang mga magulang mo sa malaking atraso nila sa lahi ng mga aswang. Bayad na sila ngayon at ang tubo ay ikaw. Wala ka talagang kaluluwa, impakto ka! Patayin mo na rin ako para matapos na paghihirap ko! Yun naman talaga ang gagawin ko. Tatapusin na kita. Tinusok mo ang mga mata ko kaya hindi kita mapapatawad.
Doon ko narinig yung malakas na pagsigaw, Lolo Felipe. Tayo na mga kasama! Tignan natin doon! Ayun nga, Lolo! Ayun na yung aswang! Habulin niyo ang aswang! Meron na namang nabiktima ang walang hiya na yan! Naliligo na ako sa sarili kong dugo dahil sa mga kagat ng aswang sa aking braso na ginagawa kong pangsangga para hindi niya ako makagat sa leeg. Mayroon din akong malalalim na kalmot sa muka, dibdib at leeg. Paano ay lumaban talaga ako sa kanya? Nang marinig niya ang sigawan ng mga taong paparating ay tumigil siya sa pagsalakay sa akin. Tumakas siya. Lolo, may nabiktima na naman yung aswang. Tulong! Tulungan niyo ako! Buhay pa siya mga kasama! Buhay pa ang isang ito! Tulungan niyo ako buhatin siya! Tulong po! Tulong! Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na. Tutulungan ka namin. Ang itay at inay ko po. Nasaan ang mga magulang ko? Patay ka! Leandro! Diyos ko! Sina Leandro at Minerva nga ito! Mga kasama! Buhatin niyo silang dalawa! Yun lang ang natatandaan ko. Tapos ay nawalan na ako ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang kwarto. Babangon sana ako kaya lang ay hindi ko maigalaw ang aking kanang binti. At nang tingnan ko yon ay mayroong malapad na kawayan na nakalagay doon. Nababalot iyon ng mga tela. Ramdam ko rin ang kirot ng aking buto sa bahaging iyon ng paa ko. Nang magpumilit akong maupo, naramdaman ko ang kirot ng mga sugat ko sa buong katawan. Oh, gising ka na pala. Huwag mo munang pwersahin ng paa mo, ha? Lalagyan ka na ni Lolo Felipe ng suporta kasi napilayan ka. Yung mga sugat mo, malalalim din. Mabuti nga tumigil na yung pagdurugo eh. Nasaan ako? Sino ka? Ako si Leia. Nandito ka sa bahay namin. 3 gabi na yung nakakaraan mula nang iligtas ka namin eh. Nabiktima ka ng gumagalang aswang. Hindi ka taga rito kaya hindi pa namin alam kung sino yung mga kapamilya mo. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Armina. Tama ka. Dayo lang kami dito. Galing kami sa kabilang bayan. Patungo sana kina Tia Lumen nang abutan kami ng aswang. Ang mga magulang ko, nasa na sila? Ay, pasensya ka na ha. Pero wala na sila eh. Patay na silang lahat nang dumating kami. Grabe yung lupit ng aswang na yun. Mabuti na lang at dumating kami kung hindi. Tiyak na napatay ka na rin niya. Kasi hindi ka na makakalaban eh. Hindi ka na makatayo. Natatandaan ko na. Binuhat ako't ibinalibag ng aswang na yun kaya ako napilayan. Tapos ay nagpambuno kami. Kaya marami akong naging sugat sa buong katawan gawa ng matatalim niyang pangil. Lumaban kasi ako sa kanya. Hindi ako pumayag na tuluyang bumuon sa leg ko ang pangil niya. Nakagat niya ako sa braso. Pero hindi niya nagawang sampangin ang lalamunan ko. Ganun na pala ako katagal na nakatulog. Leia, kung ganun, nasa ng labi ng aking mga magulang? Nilibing na sila ni na Lolo Felipe. Samahan mo ako sa aking mga magulang. Gusto ko silang makita. Pakiusap. Magpagaling ka na muna. Kapag kaya mo na makalakad, sasamahan kita doon sa libingan ng iyong mga magulang. Sa ngayon, kailangan mo muna magpalakas, ha? Nagpilit pa din akong tumayo, pero dahil sobrang sakit nga ng aking mga paa ay natumba ulit ako sa kama. Nilapitan na ako ni Leia at niyakap, kaya naman umiyak ako sa balikat niya. Inilabas ko ang lahat ng galit at sama ng loob ko sa nangyari. Kung naging malakas lang sana ako, sana ay naipagtanggol ko ang aking mga magulang. Sana ay kasama ko pa sila hanggang ngayon. Tumahan ka na, Armina. Huwag mong sisihan ang sarili mo. Wala namang may kagustuhan sa mga nangyari eh. Kilala ko ang ama mo na si Leandro at si Minerva.
Totoo po ba? Kilala niyo ang mga magulang ko? Oo. Nagkakilala kami noong panahong buhay pa si Apong Tasyo. Kami ng iyong ama ay tinuruan ni Apong Tasyo ng pakikipaglaban sa mga aswang noong mga bata pa kami. At ang ama mo ang pinakamalakas na mga panahong yon. Dahil siya ang pinakabata sa amin ng mga panahon na yon. Kung malakas pala si Mang Leandro, bakit siya natalo ng aswang na yon, Lolo? Ang tao kapag nagkakaedad na, unti-unti na ring humihina ang katawan. Di kagaya ng aswang na lalong lumalakas kapag nakakatikim ng dugo at laman ng tao. Yun ang dahilan kaya siya natalo. Higit na malakas ang aswang na yun sa kanya. Pero kung noong panahong kalakasan niya, nagtagpo ang kanilang mga landas, nako, hindi siya matatalo nun. Tinuso ko ng kahoy ang kanyang mata, Lolo Felipe. Sigurado akong bulag na ang aswang na yun. Kung ganon, hindi niya dapat malaman buhay ka pa. Isa sa mga ugali ng mga aswang, ang balikan ng mga taong may atraso sa kanila. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakagante, kagaya ng ginawa nila sa iyong mga magulang. Parehas po kami, Lolo Felipe. Dahil hindi rin ako titigil hanggang hindi ko siya nahahanap para iganti ang aking mga magulang. Pagbabayarin ko siya ng mahal. Pero sa kalagayan mo ngayon, ako na magsasabi sa iyo, wala ka magiging laban sa kanya. Hinahanap mo lang ang iyong kamatayan. Kung ganun ay gusto kong maging malakas, Lolo Felipe. Gusto kong makaganti sa walang hiyang yun. Ay, kung ganon magpakalakas ka. Magpagaling ka para sabay ko kayong turuan ni Leia. Dahil may edad na rin ako. Nararamdaman ko na ang panghihina ng aking katawan. Kailangan niyong maging malakas para kung dumating ang panahong wala na ako, ay may pagtatanggol niyo ang inyong mga sarili. Oo nga, Armina. Huwag ka na muna magpumilit na tumayo. Magpagaling ka na muna, ha, at magpalakas. Para sa gayon, makita mo ang libingan ng ama mo. Sige po, Lolo Felipe. Salamat sa tulong na ginawa niyo para sa akin. Tatanawin ko itong utang na loob habang nabubuhay ako. Muli nga akong nahiga sa papag na naroon. Nagpahinga ako at hindi na muna pinwersa ang aking mga kamay at paa. Nang mga sumunod na araw ay napansin ko na naging mabilis ang paghihilom ng aking mga sugat. Naramdaman ko rin ang panunumbalik ng aking lakas. Ang aking mga paa ay nawala na rin ang pamamaga kaya ako na mismo ang nag-alis ng mga tela at kawayang nakalagay doon. Sinubukan kong tumayo. Aba, mukhang kaya mo nang tumayo ah. Hindi naman masakit yung paa mo? Hindi na gaano, Leia. Kaya ko nang tiisin. Kaya ko nang ilakad. Pwede na siguro akong lumabas ng bahay. Mahigit 1 linggo na ako dito sa kwarto eh. Oo naman, halika. Samahan kita. Punta tayo sa labas ng bahay para makalanghap ka naman ng sariwang hangin galing sa dalampasigan. Ang ibig mong sabihin ay malapit kayo sa dagat? Oo, halika. Mamasyal tayo sa tabing dagat. Naroon si Lolo Felipe oh. Nihintay na dumaong yung bangka namin. Ganun ba? Sige, tayo na. Matutuwa si Lolo Felipe kapag nakita niyang nakakalakad na ako. Leia, pwede ba akong makahiram ng bandana mo kung meron ka? Teka, bakit ka pa maglalagay ng bandana? Hindi naman mainit dito sa amin ah. Tabing dagat nga to, kaya presko. Ang aking mukha na mayroong malalaking sugat at peklat. Gusto ko siyang itago sa mga tao. At para na rin sa aking kaligtasan sa aswang na aking nakalaban. Kailangan kong itago ang aking mukha. Sige. Meron akong itim na bandana dito. Ikaw nang gumamit. Nang iabot nga sa akin ni Leia ang itim na bandana ay inilagay ko iyon sa aking ulo at itinakip sa aking mukha. Ang kanang pisngi ko lang ang nakalabas dahil wala akong peklat sa bahaging yun. Nang makalabas nga kami ng bahay ay nalanghap ko agad ang malakas na hanging nagmumula sa dagat. Nakita ko rin ang mga buhangin na aking kinatatayuan. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita ko ang maraming mga bangka na papadaong na. Naroon din at nakaupo sa isang upuang kahoy si Lolo Felipe, nakatanaw sa kalawakan ng dagat. Lolo Felipe, Armina, mabuti naman at nakaya mo ng tumayo.
Opo, pati ang mga sugat ko ay tuyo na rin. Yun ay dahil sa mga halamang gamot na itinapal nyo. Alam mo, ilang araw na akong nag-iisip kasi kahit na mabisa ang mga halamang gamot na yon, hindi basta naghihilom ang mga sugat ng isang ordinaryong tao dahil sa lalim ng mga sugat na iyong tinamo. Anong ibig mo sabihin, Lolo? Mayroon bang kakaiba kay Armina? Ang bilis maghilom ng mga sugat mo, Armina. Sa bagay, anak ka nga pala ni Leandro. Nananalaytay sa iyong mga ugat ang kanyang dugo. Dugo ng isang hunyang. Dugo ng hunyango, Lolo Felipe? Oo. Noong binata pa siya, nasugatan siya, tumagas ang maraming dugo. Para mapalitan yon, pinainom sa kanya ni Apong Tasyo ang dugo ng hunyango. Kaya mula noon, naging malakas at maligsa siya. Mabilis ding naghihilom ang mga sugat at maaaring ganun din ang nangyari sa iyo ngayon. Kaya alam ko na ikaw na ang susunod na pwedeng sumubok na kunin ang mutya ng pusit. Ayan ka na naman, Lolo eh. Nung nakaraang taon, pinasubukan mo sa akin na kunin yun. Muntik na ako mamatay pero hindi ko pa din naman nakuha. Magkakaiba naman ang kapalaran ng bawat tao. Maaaring iba ka at iba rin si Armina. Ang mutya kasi ang pumipili kung sino ang nais niyang pagbigyan. Kaya kahit anong pilit ng isang tao, kung hindi naman siyang pinili ng mutya ay mababaliwala ang lahat ng kanyang pagod. Lolo Felipe, ano po ba ang mangyayari kung makukuha ng isang tao ang mutya ng pusit? Halimbawa ay subukin kong kunin yun. Ang mutya ng pusit ay may kapangyarihan ng panghalina. Magiging makapangyarihan ang tinig ng sino mang magtataglay nito. Bukod doon ay magiging swerte din ang sino mang may hawak ng mutya ng pusit. Palaging liyamado sa labanan. Kung mapapasa'yo yun, natitiyak ko na magiging malakas ka at makakaya mo nang harapin ang malakas na aswang na pumatay sa iyong ama. Sige po, paghahandaan ko yan, Lolo Felipe. Kapag malakas na ako, susubukan kong kunin ang mutya ng pusit. Sige, magpakalakas ka. Ilang linggo na lang at sasapit na ulit ang Biyernes Santo. Sa mga ganong panahon lang nagpapakita ang mutya ng pusit. Pero ihanda mo ang iyong sarili dahil sinasabi ko sa iyo, hindi basta-basta nakukuha ang mutyang iyon. Tama si Lolo Felipe, Armina. Ang pagkuha sa mutya ng pusit ay napakadelikado. Sinubukan kong kunin yun nung nakaraang taon pero nabigo ako. Muntik na nga ako mamatay. Nakahanda akong subukan ng aking kapalaran, Leia. Iisa lang naman ang hangad ko, ang tapusin ang kasamaan ng mga salot dito sa ating lugar. Nakita ko nang umiti ng matamis si Lolo Felipe habang nakatingin sa malawak na karagatan. Napatingin na rin ako sa dagat. Humugot ng malalim na buntong hininga. Matapos ay naupo na rin ako sa upuang naroon na katabi ng upuan ni Lolo Felipe. Ilang araw pa ang lumipas. Nakakalakad na ako ng maayos. Kaya sinamahan ako ni Leia sa libingan ng aking ama. Itay, isinusumpa ko sa harapan ng iyong puntol. Pagbabayarin ko ng mahal ang pumatay sa iyo. Hindi ako titigil hanggang hindi iyon nangyayari kahit ang maging kapalit ay ang buhay ko. Nakahanda rin naman po akong tulungan si Armina, Mang Leandro eh. Kung noong mga panahon nyo ay naging magkaibigan pala kayo ng Lolo Felipe ko, asahan po ninyo na sa panahon ngayon, kami naman ni Armina magtutulungan. Anong problema ng mga asong to? Bakit parang nagagalit sa atin? Teka nga, mga walang hiyang to ah. Ako yata ang gusto niyong kagatin ah. Eh kung kayo kaya ang kagatin ko, ha? Ako naman ang hahabol sa inyong mga walang hiya kayo. Pipingutin kong mga tenga nyo. Mabilis nga na kumaripas ng takbo ang mga aso pero mas mabilis ako sa kanila. Nagawa kong habulin ang dalawa sa mga yun. Kinurot ko sa tenga ang mga yun. Halos mapunit ang mga tenga ng mga yun bago ko binitiwan. Tuwang-tuwa ako. Kaya nang bumalik ako kay Leia, nakatulala siya. Tingnan mo, wala nang gustong lumapit sa atin. Lahat ay natakot na. Tao ka ba? Grabe. Ang bilis mo palang tumakbo, Armina.
Ang liksi mo para mahuli ka agad yung dalawang aso na yun. Ang sabihin mo, mabagal yung mga aso kaya inabutan ko. Uy, hindi ah. Mabilis ka talaga kasi yung mga aso malayo na eh. Naabutan mo pa? Grabe. Kaya pala hindi ka rin naparusahan ng aswang eh, no? Hindi ka rin napuruhan. Kasi maliksi ka, saka malakas ka, kaya nakaligtas ka sa kanya. Pero gusto ko pang mas maging malakas, Leia. Kailangan kong subukan yung sinasabi ni Lolo Felipe. Kailangan kong makuha ang mutya ng pusit na pwedeng tumalo sa aswang na yun. Alam ko naman na kahit anong sabihin ko, hindi na kita mapipigilan sa mga plano mo. Kaya ang masasabi ko lang, mag-iingat ka. Ha? Kung talagang alanganin na, huwag mo nang pilitin pa. Oo naman. Siya nga pala, Leia. Yun nga palang itak ko na dala ng gabing yun. Nakuha niyo ba? Oo, nakuha namin pati na rin yung buntot pagi ng itay mo. Nandun sa kwarto mo sa ilalim ng papag. Doon ko inilagay. Salamat, Leia. Sa paglipas nga ng mga araw ay tuluyan na akong nakabawi ng lakas. Gumaling ang aking mga sugat. Nawala ang kirot ng mga iyon. Pero ang kirot ng aking kalooban ay hindi nawawala. Lalo na nga at palagi akong nagsasalamin. Nakikita ko ang mga peklat sa aking mukha at katawan. Kasabay niyon ay naaalala ko ang kamatayan ni Itay. Kapag ganoon ang nararamdaman ko, umaakyat ako sa taas ng puno ng nyog at umuupo sa ibabaw ng mga dahon niyon. Armina! Armina! Nasa ka na ba? Nandito ako, Leia. Hoy! Grabe ka naman talaga, Armina, ha? Para ka namang unggoy. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapahangin lang, Leia. Tinatanaw ko ang kabuuan nitong lugar natin. Kung titingnan ay napakatahimik. Pero pagdating ng gabi, nakakatakot dahil sa mga gumagalang aswang. Ay, oo nga eh. Totoo naman yan. Kaya nga gabi-gabi sumasama kami ni Lolo sa mga nagro-ronda. Ay, siya nga pala. Bumaba ka na dyan, huy! Kakain na tayo. Kakain na tayo ng hapunan. Nakaluto na ako. Sige, nandyan na ako. Ayos ba? Ganun lang kabilis. Puro ka talaga kalokohan. Baka nakakalimutan mo na napilay ang paa mo, ha? Ilang linggo pa lang ang nakakaraan eh. Baka mamaga ulit yan. Sige ka. Huwag kang mag-alala. Ayos ng aking mga paa. Hindi ko na nararamdaman ang kirot. Sa palagay ko ay handa na akong subukang kunin ang mutya ng pusit. Mabuti naman kung ganun. Halika na nga at makakain na tayo. Lalamig pa yung sinigang na isda eh. Naku po, yari tayo kay Lolo Felipe pag nagkataon. Sige, tayo na. Nang pumasok kami sa loob ng bahay ay naroon na si Lolo Felipe. Naghihintay na sa amin. Parang nahiya ako nang makita kong seryoso na siyang nakatingin sa amin. Paano nga matagal na pala siyang naghihintay doon? Pasensya na po, Lolo Felipe. Nagkatuwaan lang po kami ni Leia. Masama ang pinaghihintay ang pagkain. Maupo na kaya at kumain na tayo. Nagkatinginan kami ni Leia. Tapos ay naupo na kami para sabayang kumain si Lolo Felipe. Pero hindi pa kami nakakatapos kumain. Nakarinig na kami ng mga taong nagkakagulo sa labas ng bahay. Kaya naman kaagad kaming tumayo para alamin kung ano ang nangyayari at nalaman nga namin na mayroong hinahabol na aswang ang mga taong baryo. Pambihira talaga mga salot na yan. Walang pinipiling oras. Kaya, tayo na tulungan natin silang habulin ng mga aswang na yon. Kunin mo ang karet ko, madali ka. Sige po, Lolo Felipe. Tutulong din ako. Sige tayo na. Takpan nyo na lang ang mga pagkain. Madali. Sumunod naman kami kay Lolo Felipe. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto. Kinuha ko ang itak sa ilalim ng papag. Nang lumabas ako ay wala na sina Lolo Felipe at Leia. Kaya naman muli kong inayos ang bandana sa aking mukha. Itinali ko iyon ng mabuti sa aking leeg. Lumabas ako ng bahay at kaagad na tumakbo. Noon ko napansin ang mga kakaibang bagay sa akin. Parang lalo akong sumigla dahil sa gabi. Ang bilis ng mga kilos ko at nang sinubukan kong tumalon, nakatalon ako ng mataas.
na kaya kong tumalon hanggang dito sa bumungan ng bahay. Ha? Dati mabilis lang akong umakyat sa mga matataas na lugar kagaya ng puno. Kaya ko naman palang tumalon ng mataas. Kaya pala sinasabi ni Leia na mabilis akong tumakbo. Totoo nga pala yun. Pati pagtalon ay mabilis din. Kaya kong magpalipat-lipat sa bubungan at mga punong kahoy. Ibang klase ang kakayahang to. Armina! Nandiyan ka na naman sa bubungan! Nandito yung aswang, hinahanap namin! Nandito ako para makita ko kung saan siya tumakbo, Leia. Kitang-kita ko dito sa itaas kung nasaan siya. Tama si Armina. Sige Armina, hanapin mo kung nasa na ang aswang. Lolo Felipe, ayun siya. Tumakbo papunta sa malaking puno ng akasya. Naging isang malaking asong itim siya. Mga kasama, naroon daw ang aswang sa likuran ng malaking puno ng akasya. Tayo na! Lolo, tama si Armina. Ayun yung aswang sa puno ng akasya. Mga kasama, paligiran niyo ang aswang. Huwag na nating hayaang makatakas. Mag-iingat kayong lahat. Mabangis ang aswang na yan. Simatin niyo mga kasama! Kagad namang sumunod kay Lolo Felipe ang mga taong naroon. Sinibat nila ang aswang pero nakailag lang yun. Mayroon namang ilang sibat na tumama sa katawan ng aswang pero hindi gaanong bumaon dahil sa kunat ng balat nyon. Kaya naman nang mahawakan nyo ng sibat ay binali lang tsaka dinamba ang mga lalaking naroon. Halimaw ka! Bitiwan mo sila! Kumanda ka sa karit ko! Ah! Tayo na, Lolo. Sabay tayo sa lakayin siya. Sige, Leia. Tulungan natin si Lolo Felipe. Pampihira. Napakabilis siyang kumilos. Hindi ko siya tinamaan. Kaya kong sabayan ang bilis niya, Lolo Felipe. Ako na pong bahala sa kanya. Sige, Armina, tutulungan kita. Humanda ka sa akin ngayon, aswang ka. Tatadtarin kita ng bendetadong itak na to. Yeah! Pinagtulungan nga namin ni Leia ang nakalabanin ng aswang. Mabangis at malakas yun, kaya nahirapan kami. Ilang malalakas na taga ang ginawa ko sa kanya. Tinamaan sa kamay. Naputol yun kaya hindi na siya gaanong makalaban sa pagkawala ng kanang kamay. Tapusin niyo na siya. Huwag niyo na kayang makabawi pa. Tama si Lolo. Tapusin na natin si Armina. Sige, pero mag-iingat tayo. Malakas pa siya. Paligiran natin siya. Huwag na nating hayaang makatakas pa. Tama si Armina. Sabay-sabay natin tapusin ang aswang na to. Ngayon na mga kasama, tapusin na natin ang salot! Sabay-sabay nga naming sinalakay ang aswang. Nagliparan ng mga sibat at palaso. Nang makita ko na isang palaso ang tumama sa mata ng aswang ay mabilis akong lumapit sa kanya at tinaga ko siya sa lieg. Sinaksak naman siya ni Leia kaya duguan siyang bubagsak. Ilang sandali lang ay nalagutan na siya ng hininga. Hindi taga rito ang taong ito. Malamang dumayo lang siya dito para mambiktima. Ganun naman talaga ang mga salot, Lolo Felipe. Hindi sila nambibiktima sa mga lugar na malapit sa kanila para maitago ang tunay nilang katauhan. Kagaya na lang ng aswang na pumatay kay Itay. Hindi yung taga sa amin, kaya mahihirapan pa rin akong hanapin siya. Maliban na lang kung siya mismo ang lalapit sa akin. Lolo, Armina, tingnan nyo. Nagiging abo na yung bangkay ng aswang. Yun ay dahil ang mga bindihadong itak at karit ang tumama sa kanyang katawan. Kaya magiging abot na talaga siya. Di kagaya ng ibang aswang na ordinaryong buhong sibat ang tumama. Nananatiling buo ang katawan hanggang sa masikatan ng araw bago tuluyang matunaw. Yun pala ang pagkakaiba nila, Lolo Felipe. Oo, Armina. Tayo na. Umuwi na tayo. Nang makauwi na kami ay hindi na ako kumain. Para kasing may nakita akong pagbabago sa aking katawan lalo na nang tuluyan ng sumikat ang bilog na buwan. Humaba at tumulis ang aking mga kuko. Pero nang magulat ako at bigla kong natakot ay bumalik iyon sa normal. Hindi ko alam kung bakit ganoon kaya naupo na lang ako sa likod bahay ni na Lolo Felipe habang pinagmamasdan ang bilog na buwan. Armina, malalim na ang gabi. Bakit nandito ka pa rin? May problema ba?
Wala po, Lolo Felipe. Nagpapahangin lang ako. Hindi kasi ako makatulog eh. Oh, ikaw na bata ka. Kagaya ka din ng iyong ama. Kahit na meron ng gumugulo sa isipan, pilit pa rin tinatago. Tandaan mo, merong mga bagay na hindi mo alam pero alam naman ng iba. At meron namang hindi alam ng iba pero alam mo. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Opo, Lolo. Pwede akong magtanong sa iba ng bagay na hindi ko alam. Kasi baka alam nila ang kasagutan sa problema ko. Pero hindi ko alam. Tama ka dyan. Kaya kung merong gumugulo sa isipan mo, pwede akong pagtanungan, baka may alam ako solusyon. Lolo Felipe, kasi po mayroon akong napapansin na malaking pagbabago sa aking sarili. Para po kasing hindi na ako ordinaryong babae. Kasi ang bilis kong tumakbo, pero parang hindi naman ako napapagod. Ang taas din ng pagtalon ko. Dati kasi umaakyat pa ako sa mga puno ng niyog bago ako makarating sa itaas. Pero ngayon tinatalon ko na lang yun. Pati bubungan ng bahay, kaya ko nang magpalipat-lipat gamit ang aking mga paa at mataas na pagtalon. Yun ba ang gumugulo sa isipan mo? Alam mo, napansin ko na rin yan. Ayoko lang pangunahan ka. Gusto ko ikaw mismo ang magtanong sa akin ng mga bagay na yan. At kanina nga po, Lolo Felipe, nakita kong humaba at naging matutulis ang aking mga kuko nang mapatingin ako sa bilog na buwan. Pero nang makaramdam ako ng pagkagulat at natakot ako, ay biglang umatras ulit ang aking mga kuko. Ngayon ay malinaw na lahat sa akin. Tama nga ang naisip ko nung una pa lang kitang makitang bumangon, kahit na marami ka pang sugat. Napakabilis rin ang pagpapagaling ng iyong mga sugat. Inakala ko noon na idugo ng iyong ama. Iisa lang ang dahilan ng lahat ng nangyayari sa iyo, Armina. Nananalaytay na sa iyong ugat ang kamandag ng isang aswang. Ano po? Ang kamandag ng aswang? Nasa aking mga ugat na? Oo. Nang makagat ka ng aswang ay kasabay na pumasok sa iyong mga sugat ang kamandag niya. Umalo sa iyong dugo at gumapang sa iyong mga ugat. Yun ang dahilan kaya mabilis kang gumaling. Nagamot natin ang iyong mga sugat pero hindi naalis sa iyong katawan ang kamandag ng aswang. Kung ganun, Lolo Felipe, magiging aswang po ba ako? Kasunod na ba ng mga pagbabagong ito ay magiging kagaya na ako nila? Ayoko maging aswang, Lolo Felipe. Kinasusuklaman ko ang lahi nila. Kung ganoon ay kailangan mo talaga makuha ang mutya ng pusit. Dahil yun ang makapagbibigay ng balanse sa iyong katawan. Kapag nakuha mo yun, tataglayin mo ang kakaibang panghalina o yung tinatawag na kapangyarihan ng isip na siyang kokontrol sa pagiging aswang at pagkakaroon din ng swerte sa lahat ng panahon dulot ng mutya ng pusit. Sige po, Lolo Felipe. Sabihin niyo sa akin kung saan ko matatagpuan ang mutya ng pusit. At ngayong darating na Biyernes Santo ay susubukan ko ang aking kapalaran. Ihanda mo ang iyong sarili sa mga harapin mong pagsubok sa pagkuha ng mutya ng pusit. Magpahinga na tayo at bukas sa bukas din ay tuturo ko sa iyo kung saan mo maaaring makita ang misteryosong pusit na yon na nagpapakita tuwing Biyernes Santo lang. Sumang-ayon naman ako kay Lolo Felipe. Pumasok ako sa aking kwarto at natulog. Lumipas ang mahabang oras. Sumikat ang araw kaya kaagad akong bumangon at inilagay ang bandana sa aking mukha. Lumabas ako ng kwarto. Naroon na sina Lolo Felipe at Leia. Magalmusal ka na at maya-maya papalahot na tayo. Pupuntahan natin ang lugar ng mga pusit. Sige po, Lolo Felipe. Tamang-tama lang, Armina, oh. Maganda yung panahon ngayon kaya makakarating tayo rin ng maayos. Pero sa Biyernes Santo, kapag susubukan mo na ang iyong kapalaran, mag-isa ka na lang nababalik doon. Naiintindihan ko po, Lolo Felipe. Nakahanda naman po ako ano man ang mangyari. Umalis na po tayo. Hindi naman ako nagugutom. Pag-uwi na lang ako kakain. Kung gayon ay sige, ayun na. Sumama ka na rin, Leia. Sumang-ayon naman sa akin si Lolo Felipe. Lumabas kami ng bahay nila at pinuntahan namin ang bangka na nasa dalampasigan. Sumakay kami roon. Kahit may edad na si Lolo Felipe ay malakas pa rin ang katawan niya. Napaandar kaagad ang bangkang dimotor. Tapos ay pinatakbo iyon patungo sa laot.
May 1 oras ang naging biyahe namin hanggang sa matanaw namin ang higanteng bato na nasa gitna ng dagat. Ang higanteng bato na yan na hugis ulo ng pugita ang palatandaan, Armina. Sa paligid nito palaging nagpapakita ang pusit na nagbibigay ng mutya. Anong klase po siyang pusit? Paano ko malalaman kung siya nang hinahanap ko? Mapanlin lang siya, Armina. Noong kabataan ko, sinubukan ko rin siyang hulihin para siyang kulay pulang diamante noon. Nakakasilaw ang kanyang kislap, kaya hindi ko agad nalapitan. Naglaho agad siya. Ibig sabihin po ay hindi rin tiyak kung ganyan din ang magiging itsura niya ngayon. Tama ka, Armina. Pero iisa lang ang matitiyak ko sa'yo. Palagi mong tatandaan, nakakaiba ang pusit na nagtataglay ng mutya. Kaya kailangan mong maging matalino. Kapag nakita mo siya, huwag ka nang mag-aaksaya ng panahon. Kailangan mo siyang hulihin at kunin sa kanyang tiyan ang mutya. Sige po, lahat ng mga sinabi niyo ay tatandaan ko. Isang bagay pa ang dapat mo pa palang malaman. Maraming mababangis na hayop ang nasa ilalim ng tubig sa mga panahong nagpapakita ang pusit na yon. Mag-iingat ka sa kanila. Pinagmasdan ko ang paligid ng lugar. Nakita ko naman ang tahimik na reaksyon ng dagat. Banayad ang alon ng mga oras na yon kaya palagay ko makikisama sa akin ang dagat. Pero bumalik ako ng sumunod na pagkakataon. Biyernes Santo noon at mag-isa na lang ako. Malalaki na ang mga alon sa lugar na yon. Malakas ang hangin at ang malaking bato ay halos lumubog na sa tubig. Mabuti na lang at pinadala sa akin ni Lolo Felipe itong pana sa isda at patalim. Magagamit ko to laban sa mga nasa ilalim nitong tubig. At itong antipara para makatagal ako kahit 5 minuto sa ilalim ng tubig. Inay, Itay, para sa inyo ang gagawin kong ito. Gabayan niyo po ako. Matapos kong itali sa nakausling bato ang bangka ay ikinasa ko na ang pana na dala ko. Isinuot ko na rin ang antipara tapos ay tumalon na ako sa tubig. Nagpalinga-linga ako sa paligid ng makarating sa ilalim ng dagat. Naglalakihang mga bato at korales na tirahan ng mga isda ang unang bumungad sa akin. Nakita ko rin ang maliliit na isda na naroon na nabulabog nang makita ako. Naglanguyan palayo. Kaya naman naglangoy na din ako sa paligid para hanapin ang pusit na sinasabi ni Lolo Felipe. Pero bigo akong makita iyon. Bago maumbusan ng hangin, umahon ako. Nasa na kaya yung sinasabi nila na pusit na nagtataglay ng mutya? Totoo kayang magpapakita pa yun dito? Baka naman lumipat na siya ng lugar. Baka wala na dito. Pero hindi ka dapat sumuko, Armina. Kailangan mo siyang makita. Kailangan mong maging malakas para maiganti mo ang iyong mga magulang. Laban lang. Huwag kang susuko. Ay, para na akong baliw na kinakausap ang aking sarili. Mahiwagang pusit! Nasaan ka na ba? Magpakita ka sa akin. Kailangan kita. Para mo ng awa. Sa pangalawang pagsisid ko may natanaw akong maliwanag sa di kalayuan, kaya nilangoy ko yun. Nang makalapit ako roon ay nakita ko na isa palang malaking kabibi iyon. Nakabuka at ang kumikislap ay ang perlas na nasa ibabaw niyon. Pero nang lumingon ako sa gawing kanan ko ay nakita ko ang malaking isda kung saan mayroon ding nagliliwanag sa tabi niyon. Naroon ang kakaibang pusit. Pinana ko ang malaking isda nang harangin ako at tinamaan yun sa mata. Nang umigtad yun, doon ko nakita ang malaking pusit na kulay asul. Nagliliwanag siya na parang brilyante. Kapag nakita mo ang mahiwagang pusit na nagtataglay ng mutya, maging matapang at matatag ka. Dahil daraan ka sa matinding pagsubok, hindi niya basta isusuko sa iyo ang mutya. Maraming mababangis na hayop sa ilalim ng dagat ang pipigil sa iyo. Pilitin mong talunin ang mga iyon. Lolo Felipe! Kapag nasugatan mo ang mga bantay ng pusit, lalayo na sa iyo ang mga iyon
at magkakaroon ka na ng pagkakataon na malapitan ng pusit. Pero nagkamali yata si Lolo Felipe kasi lalong nagalit ang malalaking isda ng masugatan ko. Paulit-ulit akong binangga at sinubukang kagatin. Mabuti na lang at nagagawa kong umiwas. Muli akong umahon at kumapit sa katig ng bangka. Nakita ko na nagdidilim na ang paligid. Nagtataka ako kung bakit parang ang bilis lumipas ng mga oras ngayon. Nawawalan na ako ng pag-asa na makukuha pa ang mutya ng pusit. Pagod na ako, parang ayaw ko nang bumalik sa ilalim ng dagat. Napapikit ako. Ngayon ka pa ba susuko kung kailan abot kamay mo ng iyong hinahangad? Inay, kayo nga. Alam niyo bang sabik na akong makita kayo? Alam niyo bang sobra ng ginawa kong pagsisisi sa mga nangyari sa atin? Kasi hindi ko kayo nagawang ipagtanggol. Hindi naman kami nagdaramdam sa'yo ng itay mo. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Ang dapat mong gawin ngayon ay maging malakas ka. Gawin mo kung ano iyong inaakala mong tama. Iisa lang ang palaging sinasabi sa'yo ng itay mo. Natatandaan mo pa ba? Opo. Yung sabi niya na wag susuko sa anumang pagsubok na haharapin hanggang sa makuha ang pinakamabuti para sa akin. Yun naman pala natatandaan mo pa din. Yun ang dapat mong gawin, anak. Huwag kang sumuko. Kaya mo yan. Gawin mo ang lahat para makuha mo ang gusto mo. Nang idilat ko ang mga mata ko ay hinahanap ko sa paligid si inay. Saka ko lang nalaman na saglit pala akong nakatulog at nakita ko siya sa aking panaginip. At dahil sa sinabi niya ay parang nabuhayan ulit ako ng loob. Sa pagsisid ko ulit ay may dala na akong fishnet at hinawakan ko ng mahigpitang patalim. Muli kong hinarapang malalaking isda. Nang masugatan ng mga yon ay naglayuan sa akin nang makitang desperado na ako. Kaya nahuli ko ang pusit na nagtataglay ng mutya at nailagay sa fishnet. Pero bago ako nakaahon sa bangka ay pinigilan pa ako ng isang malaking pugita. Hindi mo na ako mapipigilan, Pugita. Hawak ko ng pusit na may taglay na mutya. Bitiwan mo ako kung hindi puputulin ko ang galamay mo. Ayaw mo ha? Tatagpasin kong galamay mo. Di nagtagal ay nakaakyat ako sa bangka. Inalis ko sa fishnet ang nahuli kong pusit na may taglay na mutya. Hihiwain ko na sana ang tiyan niya para makuha na ang mutya. Nakapako kasi na mayroon ngang matigas na bagay sa kanyang tiyan pero naawa ako. Kaya binitiwan ko na ang patalim at kinausap ko na lang siya. Mahiwagang pusit na may taglay na mutya. Ayokong saktan ka. Ayokong patayin ka. Alam kong mayroon kang pamilya sa ilalim ng tubig. Masakit ang mawala ng minamahal kagaya ng nangyari sa akin. Gusto ko lang naman makuha ang iyong mutya para maging maayos ang kalagayan ko at maiganti ko ang aking mga mahal sa buhay na nawala. Patuloy pang naglipa na ang mga salot na pwedeng makapambiktima ng mga inosente. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang mutya nang hindi ka na masaktan. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa iyo. Mahiwagang pusit. Nagsusumamo ako sa iyo. Ayaw kitang saktan. Ayaw kitang patayin kaya ibigay mo na lang sa akin ang kailangan ko. Kasunod yun, biglang bumuga ng itim na tinta ang hawak kong pusit. Tinamaan ako sa muka, dahilan para tamaan ang aking mga mata. Napaigtad ako at nabitiwan ng pusit na may mutya. Muli siyang tumalon sa tubig. Hindi ko na siya naabutan pa. Kasunod nyo ng pagbuhos ng malakas na ulan, nagsalimbayan ng malalakas na kulog at kidlat. At nakisama sa galit nila ang dagat. Hinampas ng malalaking alon ang aking bangka. Kasunod nyon ay may kung anong bagay ang tumama sa dibdib ko. Kaya hindi ako nakahinga at nawalan ng malay. Lolo Felipe,
Saan po ako naroon? Abay, nandito ka na sa dalampasigan. Isang mangingisda ang nakakita sa bangka ko na palutang-lutang at nakita na ikaw nga ang sakay. Kaya hinatak na dito sa dalampasigan itong bangka. Kung ganun ay nawalan pala ako ng malay nang abutan ako ng masamang panahon sa gitna ng dagat. Oo nga eh. Magdamag kang hindi nakauwi. Sabado de Gloria na ngayon oh. Halika na sa bahay para makapagpalit ka ng damit. Basang-basa ka oh. Sige, tayo na po, Lolo Felipe. Wala akong kibo habang naglalakad kami pabalik sa bahay ni na Lolo Felipe. Ang totoo ay nahihiya rin ako sa kanila kasi nga hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag sa mga nangyari sa akin sa laot. Nang makarating kami sa bahay ay kaagad akong nagpunta sa banyo at naligo. Nagdala naman ng tuyong damit si Leia, kaya nang makaligo ako at makapagpalit ng damit ay nagpunta ako sa lamesa para sabayan silang magalmusal. Lolo Felipe, pasensya na po. Nabigo ako. Kasi naman po ang tanga-tanga ko. Nahuli ko na po yung pusit na may taglay na mutya pero naawa po kasi ako sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, nahuli mo na? Anong nangyari at nakawala pa? Kasi Lolo, nakakaawa yung pusit. Hindi ko biniyak yung tiyan niya para makuha ko yung mutya. Tapos bigla niya akong binugahan ng tinta sa mukha kaya ayun, nabitawan ko siya at nakabalik na siya sa tubig. Sinayang mo ang siyang napakagandang pagkakataon para makuha ang mutya ng pusit. Nagawa mo na siyang hulihin pero hindi mo pa ginawa ang nararapat. E di sana taglay mo na ngayon ang agimat niya. Oo nga po. Nakakapanghinayang kasi 3 beses akong sumubok na sumisid. Mayroong malalaking isda at pugita akong nakalaban bago ko nahuli ang pusit na yon at madalas sa bangka. Kaya lang hindi naging matapang ang dibdib ko para patayin siya. Lolo, iisa lang ang ibig sabihin yun. Hindi rin para kay Armina ang mutya ng pusit. Mabuti nga nakauwi pa din siya ng buhay eh. Hindi siya nalunod doon at kinain ng mga isda kasi may mga nasugatan siya. Ay, sa bagay na yan wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Nakalampas na ang magandang pagkakataon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-isip ng ibang paraan kung paano malulunasan ang kalagayan mo. Sige na, mag-almusal na tayo. Oo nga Armina, pagkatapos natin mag-almusal ha, samahan mo ako. Saan tayo pupunta? Sa palengke, mamimili tayo ng mga kailangang gamit dito sa bahay. Kulang na tayo sa mga asin at iba pang sangkap. Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi tayo dapat nawawalan ng asin at bawang dito sa bahay. Sige, sasamahan kita. Parang hindi naman ako napagod eh. Palibhasa ay nakatulog ako sa bangka nang hampasin ng malalakas na alon. Para akong nasa duyan kaya napahimbing ako. Sige at ako naman ay maghahanap ng alamang makabuhay at dahon ng suwa para samahan natin ng langis. Magagamit mo yung gagawing ko, Armina, sakaling lumala ang kalagayan mo. Ayaw kasi ng mga aswang sa amoy ng mga dahon na yon. Kaya mapipigilan yun ang pagiging aswang mo. Sige po, Lolo. Nang matapos nga kaming kumain ay naglagay na ulit ako ng bandana sa aking ulo at tanging ang kalahati ng mukha ko lang ang nakalabas. Lumabas kami ng bahay. Kasunod namin si Lolo Felipe. Nagbulat kami nang makita ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay at nakatingin sa amin. Halatang galit ang lalaki habang hawak ang sagwan ng bangka. Oh, Domeng, may kailangan ka ba? Meron. Gusto ko kayong patayin dahil pinatay niyo ang asawa ko. Lolo, parang may kakaiba kay Mang Doming. Boses babae siya eh. May ibang tao na kumokontrol kay Mang Doming. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Tama ka, Armina. Isang taong may kakayahang kumontrol ng pag-iisip ang gumagamit kay Domeng. Isang klase ng mangkukulam. Tama na ang dakdak. Manda kayong 3. Papatayin ko kayo. Galit na sumugod si Mang Domeng. Malalakas na hataw ng hawak niyang sagwa ng kanyang ginawa. Puro ilag naman ang ginawa namin ni Lolo Felipe dahil alam namin na nasasaniba ng ibang tao si Mang Domeng. Nang makailag ako ay tinadyakan ko siya ng malakas. Tinamaan siya sa dibdib. Tumumba si Mang Domeng. Nabitiwan ang sagwan pero may dala pala siyang patalim.
Mag-iingat ka, Armina, ha? Hindi alam ni Mang Doming ang kanyang ginagawa. Mang Doming, makinig ka sa akin. Hindi mo kami kaaway. Wala kaming atraso sa'yo. Katunayan ay palagi nga tayong magkakasama sa gabi sa pagroronda, hindi ba? Para maipagtanggol natin ang ating mga kababayan. Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Itigil mo yan! Hindi ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Kayo ang pumatay sa asawa ko! Ikaw na gumagamit sa katawan ni Mang Doming. Kung napatay namin ang asawa mo, ibig sabihin masama ang iyong asawa. Yun marahil ang aswang na nasukol namin kailan lang. Kung ako sa'yo ay magbago ka na. Walang mabuting maidudulot sa'yo mga ginagawa niyo. Kapag hindi ka tumigil, darating ang araw na mapapahamak ka rin kagaya ng asawa mo. Mamamatay ka rin. Tigilan mo na yung mga walang kwentang sinasabi mo. Nabibingi ako! Tumigil ka! Palayain mo ang taong inosente. Napahamak ang asawa mo dahil sa kagagawan din niya. Kung hindi siya ng biktima, hindi siya hahabulin ng mga tao at hindi siya mapapatay. Kaya ikaw, magbago ka na. Huwag mo nang hintayin na maparis ka sa nangyari sa asawa mo. Bitiwan mo ng patalim, Mang Doming. Hindi kami kaaway mo. Huwag kang pumayag na ibang tao ang magpatakbo sa isipan mo. Ayokong saktan ka kaya labanan mo ang sarili mo. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakakaganti sa inyo. Patuloy lang akong nagsalita kay Mang Doming hanggang sa makita ko na binitiwan ni Mang Doming ang hawak na patalim. Sumigaw siya ng malakas at kasunod nyon ay nawalan siya ng malay. Nilapitan siya ni Lolo Felipe. Ako naman ay tumingin sa paligid. Nararamdaman ko kasi na malapit lang doon ang taong naghipnotismo kay Mang Doming. Pero hindi nagtagal ay hindi ko na siya naramdaman. Oh, bakit, Armina? Wala na dito ang mangkukulam na ng hipnotismo kay Mang Doming. Umalis na siya. Ganun lang yung sinabi mo tapos bigla nagbago na yung isipan ni Mang Doming? Yung gumagamit sa katawan niya, natalo mo ng ganun lang kadali. Ibang klase ka talaga, Armina. Tingnan mo, nang matauhan si Mang Doming, walang alam sa nangyari. Wala talaga siyang maaalala, Leia. Dahil yung mga ginawa niya ay kagustuhan ng mangkukulam na gumamit sa kanya. Sayang nga lang at hindi natin alam kung paano manghuli ng mangkukulam. Armina, hindi mo ba talaga nakuha ang mutya ng pusit? Hindi nga po, Lolo Felipe. Nakatalon nga po siya sa tubig gaya ng sinabi ko. Bakit po ba? Ay, parang ang boses mo ay may kapangyarihan. Ang ibang mga albularyo ay kung ano-ano pang pamamaraan ang ginagamit para matalo lang ang mangkukulam at palayain ang biktima nila. Pero ikaw, boses mo lang. Nagawa mo siyang matalo. Oo nga, Lolo Felipe. Kaya nga kanina habang kausap ko si Mang Doming, alerto ako kasi baka biglang manaksak. Baka nagkataon lang. Sige na. Lumakad na kayo at nang maaga kayo makabalik. Magkasama nga kami ni Leia nang magpunta sa talipapa. Habang namimili kami ay nakaramdam ako ng kakaiba. May malamig na hangin na humaplos sa aking balat. Pakiramdam ko ay mayroong mga matang nakatingin sa amin. Kaagad akong lumingon sa paligid. Para kasing mayroong lihim na nakatingin sa atin kanina pa. Kapag tinitingnan ko naman ay wala naman. Palengke to, Armina. Natural maraming tao. Saka lahat sila talagang napatingin sa akin. Kasi maganda ako. Kaya kapag napagpupunta ako dito, lahat sila nakatingin talaga sa akin. Oo, alam ko na yun. Nagtitingin sila sa'yo. Pero iba yung pakiramdam ko na naksubaybay sa atin. Parang hindi gagawa ng mabuti. Ano ka ba? Mababait ang mga taga rito sa palengke, Armina. Lahat sila kilala ko. Yun nga lang yung iba kong suki, kilala ko lang sa muka. Tama si Leia. Mababait ng mga tao dito kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ay siya nga pala, Leia. Bili ka ng biko, ha? Masarap ito at bagong luto lang. Kakatapos ko pa lang po mag-almusal kaya busog pa po ako. Naku, sana naman ay bilhin mo ako kahit isang hiwa lang para mabawasan naman itong paninda ko. 3 piso lang naman ang hiwa nitong biko at talagang mabubusog ka. Sige na nga po.
Ayan, ang bait mo talaga. Swerte na magiging asawa mo. Oh, eto ang biko ha. Dagdagan ko na rin ng libre ng isang dagdag. Salamat po. Mahaba at maganda ang buhok mo, Leia ha. Kaya lang mukhang hindi maganda ang gamit mong sabon. Medyo naglalagas ang buhok mo. Oo nga po Minsan, naglalagas talaga yung buhok ko. O siya, ako'y aalis na at mag-iikot pa para maubos na itong paninda ko ha. Kainin mo yan ha, habang mainit pa. Bago tuloy ang umalis si Aling Sita ay nakita ko na panay ang sulyap niya sa akin. Parang iniiwasan din niya na makausap ako hanggang sa makalayo na siya ay nakatingin pa din sa akin kaya naman lihim akong kinabahan. Armina, tara, tikman nga natin yung biko ng babae. Mukhang masarap Mainit pa Mukhang bagong luto lang. Huwag mong kainin yan, Leia. Parang kaiba ang kilos ng babaeng yun. Kilala mo ba siya? Hindi Pero ano naman yung kakaiba sa kanya? Nakapakabait nga Isa lang ang binili ko pero 3 yung binigay sa akin. Ibig sabihin, para sa'yo yung isa. Ayoko, busog pa ako. Kung ako sa'yo ay wag mo nang kainin ang biko na yan. Lalo't hindi mo naman pala siya kilala. Ko talaga, Armina. Pati ako kinakabahan sa sinasabi mo Sige na nga. Ito na nga kakainin to. Napansin ko talaga na kakaiba nga ang aking panghalina ng aking mga salita. Kahit ayaw ng isang tao ay nakukumbinsi ko siya kapag kinausap ko. Pati ang mga tindero at tindera sa palengke ay ibinibigay nila ng mababa ang paninda nila kapag ako na ang kumausap. Kaya naman nakabili pa kami ni Leia ng karning baboy. Tuwang-tuwa si Leia nang makauwi na kami. Lolo Felipe, pagluluto ko po kayo ng sinigang na baboy ngayong tanghalian Sinigang na baboy ba ang sabi mo? Opo, nakakasawa na po kasi yung puro isda kaya mangluto naman tayo ng baboy. Paano kayong makakabili ng baboy? Kaunti lang ang perang dala nyo. Si Armina po ang kausap. Ibinigay nila yung karne sa mababang presyo na gusto ni Armina. Nakakapagtaka. Kaya mga tindero at tindera ng karne doon tataas ko magpresyo. Hindi ka rin makakatawad. Pero binigay ng mababa kay Armina. Oo nga po, Lolo. Kaya bumili ako ng 1 kilo kaya may ulam na tayo hanggang mamayang hapon. Hindi na nakakibo si Lolo Felipe. Napatingin na lang ito sa akin. Tapos ay hinawakan ng aking pulso. Bahagyang pumikit at pinakiramdaman ang tibok ng aking pulso. Napabuntong hininga siya at matapos ay nagpunta sa bintana. Tinanaw ang dagat. Sa palagay ko nakuha mo na ang mutya ng pusit, Armina. Pero nasan po ang mutya, Lolo Felipe? Hindi ko nga nagawang biyakin ang tiyan ng pusit kaya nakataka siya. Hindi ko nakuha ang mutya. Makiramdaman mo ang katawan mo. Base sa mga nangyayari, nasa iyo na ang mapangali ng tinig at ang swerte na taglay ng mutya. Pero nasan ang mutya? Noon ko naramdaman na muling kumirot ang aking dibdib. May bagay na uminit doon, kaya naman nahaplos ko yon at noon ko lang nalaman na mayroon pala akong maliit na bukol sa dibdib. Kaya nagpaalam ako kay Lolo Felipe. Pumasok ako ng kwarto at tinignan ko kung ano ang bukol na yon sa dibdib. At nalaman ko nga na isang mutya ang nakatanim doon. Saka ko naalala ang matigas na bagay na tumama sa aking dibdib noong nasa dagat ako na naging dahilan kaya nawalan ako ng malay. Armina, pwede bang ikaw na magtuloy ng niluluto ko? Mukhang namumula ka, Leia. May problema ba? Parang biglang sumama yung pakiramdam ko Ay, para akong lalagnatin. Naku, oo nga. Ang init ng katawan mo. Sige, magpahinga ka na lang muna at ako nang magluluto. Uminom ka muna ng gamot. Uminom na ako ng gamot sa lagnat. Salamat Lumabas ako ng kwarto at ako na ang nagpatuloy sa niluluto ni Leia. Makalipas ang 1 oras ay nakaluto na ako kaya naman naghain na ako.
Tinawag ko na si Lolo Felipe para kumain, tapos ay nagtungo ako sa kwarto para dalhan ng mainit na sabaw si Leia. Pero pagdating ko sa kwarto ay wala na siya at nakita kong nakabukas na rin ang bintana doon. Lolo Felipe, nasan po si Leia? Kanina nagpunta sa kwarto. Masama daw ang pakiramdam. Wala po doon eh. Siya naman kaya nagpunta yun. O sige na, kumain na tayo. Baka bumili lang ng gamot niya. Bakit hindi na lang po nagsabi sa akin para ako nang bumili? Kaya mo na uuwi din yun. Kumain na tayo. Sabay na nga kaming kumain ni Lolo Felipe. Pero natapos na kaming kumain na hindi pa rin bumabalik si Leia kaya lumabas na ako ng bahay para hanapin siya. Nagpunta ako sa malalapit na tindahan pero hindi ko rin siya nakita. Hanggang sumapit ang gabi ay hindi na umuwi si Leia. Kaya naman nag-alala na kami ni Lolo Felipe. Kaya hinanap namin siya. Humingi na rin kami ng tulong sa mga kapitbahay. Nagdala kami ng flashlight at itak. Hindi namin nakita si Leia. Bigo kaming umuwi. Hanggang ilang araw pa ang lumipas. Ilang araw nang nawawala si Leia. Wala man lang tayong balita kung nasaan na siya. Oo nga po, Lolo Felipe. Ano na po kayang nangyari sa kanya? Kinakabahan na ako. Sana naman ay walang masamang nangyari kay Leia. Magpahinga na lang po muna tayo. Tapos maghanap na po tayo ulit. Puntahan natin yung mga lugar na hindi pa natin nararating. Sige. Sumang-ayon naman sa akin si Lolo Felipe. Nakatulog siya sa pagod sa paghahanap kay Leia. Napaidlip din ako. Gabi na nang ako ay magising. Paano nga ay narinig ko ang boses ni Leia na parang tinatawag ako, kaya naman lumabas ako ng bahay. Muli ay nagdala ako ng itak at flashlight. Kasunod ko pala si Lolo Felipe. Sinundan ko ang pinagmumulan ng boses ni Leia. Armina! Armina! Narinig mo ba yun, Lolo Felipe? Hindi ba boses yun ni Leia? Oo, boses siya ngayon. Pero nasaan siya? Parang sa gawi po doon. Tayo na! Nagpatuloy kami sa paghahanap ni Lolo Felipe kay Leia hanggang sa makarating kami sa kakahuyan, kung saan nakarinig kami ng mga alulong ng aso habang umiihip ang malakas na hangin. Naglalangit-ngitan ang mga sanga ng mga punong kahoy. Nang mapatingin ako sa kalangitan ay nakita kong bilog na bilog ang buwan. Hanggang sa matanaw ko na nakaupo sa ibabaw ng putol na punong kahoy, si Leia. Lolo Felipe, ayun po si Leia oh. Pambihirang bata ito. Bakit dito pa pumunta? Alam naman niyang madilim na ang gabi. Delikado sa mga ganitong lugar. Tayo na po. Lapitan na natin siya. Teka, nasa na po si Leia? Kanina ay natanaw ko na naroon siya sa putol na puno. Ngayon ay wala na siya doon. Mukhang dinadaya tayo ng ating paningin, Armina. Umanda ka, kasi hindi na maganda itong nangyayari. Lolo Felipe, nandun si Leia. Ayun, tumakbo siya sa likuran ng malaking puno na yun. Huwag ka maging padalos-dalos. Tamo siya dyan pero nakita ko rin siya doon. Sabay natin siyang nakita sa isang pagkakataon. May mali talaga dito. Tama ka. Matalino kang matanda ka. Kaya pala buhay ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka basta-basta mapapaniwala sa mga ganong paninilin. Sino ka? Bakit ginagamit mo ang katawan ng apo ko? Kagaya na sinabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Umanda kayo ngayon. Ikaw na namang mangkukulam ka. Humanda ka sa akin ngayon. Paparusahan kita sa ginagawa mong paggamit sa katawan ng kaibigan ko. Pinaghandaan ko na ang babaeng ito. Hindi tatalab sa akin ang kapangyarihan ng boses mo kung hindi ko naman madidinig. Kaya maglalagay na ako ng bulak sa tainga. Umanda kayo ngayon. Bago pa ako nakapagsalita ulit ay inatake na kami ni Leia gamit ang itak, kaya wala akong nagawa kung hindi ang labanan siya. Sinalag ko ng itak ang bawat pag-atake ni Leia.
Si Lolo Felipe naman ay naupo sa isang tabi at nagsagawa ng orasyon para labanan ng mangkukulam na gumagamit sa katawan ni Leia. Leia, hindi mo na ba kami natatandaan ng Lolo Felipe mo? Nag-aalala na siya sa'yo. Hindi ka maririnig ni Leia. Tignan mo, may bulak ang kanyang mga tenga. Kaya kahit anong gawin mo, hindi siya susunod sa'yo. Tama kayo, Lolo Felipe. Wala akong magagawa kung hindi ang kalabanin at talunin siya. Gawin mo ang lahat, Armina. Tutulungan kita. Aagawin natin si Leia sa mangkukulam na gumagamit sa kanya. Sige po, Lolo Felipe. Gawin niyo ang lahat para makita ang mangkukulam. Nagpatuloy nga ang paglalaban namin ni Leia. Nagpalitan kami ng malalakas na pag-atake gamit ang mga hawak naming itak. Nagkasakitan na kami, pero dahil mas malakas ako sa kanya ay nagawa kong maagaw ang kanyang itak. Tinadyakan ko siya at nang tumumba ay kinubabawan ko na si Leia. Idinapa ko siya at pinilipit ang kanyang kamay papunta sa likuran. Inalis ko ang bulak sa kanyang tenga. Pakinggan mo ako. Hindi ako ang kaaway mo kung hindi ang mangkukulam na gumagamit sa katawan mo. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin. Maldita ka. Bitawan mo ako! Magpakabait ka mangkukulam. Ngayon, sabihin mo sa akin kung saan ka nagtatago. Kung hindi ay sisigaw ako ng malakas. Kahit may bulak ang tenga mo, tiyak na maririnig mo ako at susunod ka sa lahat ng gusto ko. Saan ka nagtatago? Kasunod yun ay naramdaman ko na may kumilos sa likuran ng malaking puno na nasa di kalayuan. Mabilis ko iyong tinakbo. Tumalon ako kung kaya nasukol ko si Aling Sita na nagtatago doon. Sabi ko na nga ba eh. Kaya naman pala kakaiba talaga ang pakiramdam ko nang makita kita sa palengke. Isa ka palang mangkukulam. Anong klase ka bang tao? Bakit ang lakas na kapangyarihan ng salita mo? Akin ang bagay na kinuha mo kay Leia na ginagamit mo para mapasailalim siya ng iyong kapangyarihan. Sundin mo ako. Ibigay mo na yun sa akin. Heto na ang buhok niyang nalagos sa nakinuha ko. Pakiusap. Pakiusap, huwag mo akong papatayin. Walang iya kang matanda ka? Ikaw pa lang may kagagawan kaya napunta sa bahay yung aswang na yon. Anong ibig mong sabihin, Leia? Dahil pa sa ilalim ako ng pangkukulam niya. Kaya ako nakarating sa bahay na aswang na yon. Ilang araw at ilang gabi ako na malagi ron. Ilang beses ako pinagsamantalahan ng aswang na yon. Gustong gusto ka ng kapatid ko. Kaya noong naroon ka na sa bahay niya, pansamantala kitang pinalaya sa kulam sa paniniwala kung magugustuhan mo rin siya at iibigin mo siya kung ibibigay niya sa iyo lahat ng meron siya. Kahit kailan, hindi ako iibig sa isang aswang na kagaya niya. Ang dapat sa inyong magkapatid, mamatay! Mga kapatid kayo ng Diablo, dapat sa inyo mamatay! Ah! Wag! Wag mo akong patayin! Wag! Ah! Sa galit ni Leia kay Aling Sita dahil sa kanyang sinapit ay ilang ulit niya itong tinaga. Walang buhay na bumaksak si Aling Sita. Kasunod niyon ay narinig namin ang malakas na atungal ng aswang. Kasunod ang malalakas na kulog at kidlat at marahang pagambon. Ang liwanag ng buwan ay medyo kumalimlim nang tumakip ang itim na ulap. Nang mahawi yon ay muling nagliwanag ang buwan. Kung hindi mo ako matatanggap, mas mabuting patay na rin kita kasama ng mga lolo mo at ang babaeng yan na nakatakip ang mukha. Arnaldo! Ikaw ang nanghalay sa kaibigan ko? Oo, Armina. Ang walang hiyang aswang na yan ang humalay sa akin ng paulit-ulit. Kilala mo ko? Nagtagpo na ba tayo? Oo naman. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang. Kaya binulag kita. Pero hindi pa sapat yan. Ang dapat sa'yo ay mamatay dahil salot ka. Pagmasdan mo kung sino ako ngayong naalis ko ng bandana ko. Ikaw yung anak ni Leandro. Ikaw yung bumulag sa aking mga mata. Alam mo bang sukdulan na naging galit ko sa'yo? Kaya pinahirapan kita ng gusto sa dami ng mga naging sugat mo. Paano ka ba nabuhay? Nabuhay ako dahil sa determinasyon ko at matinding paghahangad na makaganti sa'yo. Ngayong nagtagpo na tayong muli, hindi na kita pababayaang makatakas pa. Ikaw ang hindi ko hayaang makawala pa. Kung hindi ka namatay noon,
Ngayon ay titiyakin kong mamamatay ka. Buong bangis na sumugod si Arnaldo. Sinalubong ko rin siya. Ginamit ko ang itak para labanan siya. Halos naging parehas ang aming lakas at bangis ni Arnaldo. Naiilagan niya ang mga pag-atake ko. Naiiwasan ko rin naman ng matatalas niyang mga kuko. Para kaming mga aso at pusa na nag-away sa gitna ng kakahuyan. Hanggang sa makarating kami sa malawak na talahiban. Hindi namin namamalayang malayo na kami kina Leia. Humihingal si Arnaldo nang tumigil. Paano mo napalakas ng ganyan ang iyong sarili? Daig mo pa ang isang gabunan. Yun ay dahil sa pinagsamang kapangyarihan ng mutya ng pusit at kamandag ng aswang. Mutya ng pusit at kamandag ng aswang. Tama ka. Nang kagatin mo ako ay nasalinan ako ng kamandag mo. At nakuha ko ang mutya ng pusit para naman pigilan ang pagiging aswang ko. Pero sa pagkakataong to, sa sobrang galit ko sa'yo, hindi ko na pipigilan ang kamandag ng aswang na nasa aking dugo para lang patayin ka! Isa ka na ring aswang. Magkalahi na tayo. Kaya dapat hindi na tayo maglaban. Dapat maging magkakampi tayo. Maaari nga na pareho tayo ng kalagayan. Pero hindi tayo pareho ng gawain. Hindi ako tutulad sa'yo. Dapat kang mamatay. Kung kayo na humanda ka, papatayin kita! Muli kaming nag-abot ni Arnaldo at sa pagkakataong ito ay naging mas mainit at mabangis ang naging paglalaban namin. Lakas sa lakas at pangil sa pangil. Halos magkatulad kami. Ang lamang ko lang sa kanya ay mayroon akong taglay na mutya ng pusit. Kaya umayon sa akin ang swerte. Palaging lagpas ang pag-atake niya at kapag ako naman ang umatake ay nasasapul siya. Kaya duguan siyang bumagsak. Nasa akin din ang kapangyarihan ng panghalina. Kaya sa tinig ko ay susunod ka. Huwag ka nang lumaban pa dahil wala ka namang magagawa sa akin. Pagmasdan mo ko. Tingnan mo ang pilat sa aking mga mukha. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Mas maganda kung gagawin mo din to sa iyong sarili. Huwag mo kong lilangin at pasakayin sa matatamis mong salita. Ikaw ang tumapos sa iyong sariling buhay. Hindi! Hindi kayo magagawa! Ha! Tigilan mo ako! Dumating na ang iyong katapusan. Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Tapusin mo ng iyong sarili. Galit na galit si Arnaldo. Hindi niya matanggap na natalo siya ng isang kagaya ko. Kaya nang makabawi ay tumayo ito, hindi para lumaban ulit kung hindi para tumakas. Pero hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. Hinabol ko siya at inatake ng sunod-sunod hanggang sa tuluyan ko siyang mapatay. Nang humupa ang aking galit ay nagbalik ako sa pagiging normal na tao. Armina! Ayos ka lang ba? Oo, Leia. Ayos lang ako. Sa ngayon ay nakokontrol mo pa ang pagiging aswang mo. Nangangamba ako na dumating ang oras na tuloy ang mananaigang dugo ng pagiging aswang kaysa sa kapangyarihan ng mutya ng pusit. Oo nga po, Lolo Felipe. Sige, umuwi na tayo. Subukan natin ang itinuro sa akin noon ni Apong Tasyo para magamot ka. Kinabukasan ay natagpuan ng mga tao ang bangkay ni Aling Sita at Arnaldo. Iisa ang paniniwala ng lahat na biktima sila ng aswang. Ginamot naman ako ni Lolo Felipe. Mayroon siyang ipinainom na langis sa akin kung saan nakalagay doon ang mga sangkap na gamot para gumaling ang pagiging aswang ko. Naisuka ko nga ang maitim na dugo na may kahalong kamandag ng aswang. Pero kasabay niyon ay naisuka ko rin ang mutya ng pusit. Bago pa yun nakuha ni Lolo Felipe ay naglaho na iyon. Mula noon, nagbalik ang normal kong buhay. Si Leia naman ay nagbuntis at alam naming dalawa na ang ama ng batang yun ay ang aswang na si Arnaldo. At yan po ang aking karanasang hindi ko makakalimutan, Sir Jupiter. Salamat po sa pagbibigay pansin sa aking liham. More power
and God bless.